Kung kayo ang tatanungin, attorney, palagay nyo ba, attorney, uusad na itong impeachment kay Vice President Sara o mababasura po ito ngayon, Attorney Dino? No, sir, tayo nananalangin na mag-prevail ang tama, mag-prevail ang hustisya, mag-prevail ang pananagutan. Unfortunately, last year, no, yung Supreme Court ay pinigilan ito. No? Para sa aming palagay, nagkamali ang Supreme Court doon. No? Dahilan sa nag-prescribe ito ng mga teknikalidad, ng mga rules na wala naman sa konstitusyon, wala rin naman sa impeachment rules. Ang dapat nagkakaroon nung nagpapasa ng mga rules yung House kasi sila ang taas ng ating saligang batas ng ating konstitusyon to make sure na meron silang power of initiating the impeachment. Having said that, at kahit na nagkamali ang Supreme Court, mas maingat kayo ng House of Representatives para sundin yung mga sinabi ng Supreme Court sa kanilang promulgation. Anong ibig sabihin nito, no? Na dapat mag-hearing muna sa Committee on Justice bago maiakyat ito sa Senado. So yun ang gagawin ng Committee on Justice. Nakita mo na nga na nagkaroon na ng hearing dun sa sufficiency in terms of form and substance at overwhelmingly bumoto ang Committee on Justice, no? After niyan, pasasagutin na si Sara Duterte. Kung hindi siya sumagot, magiging deemed yan as waiver of her right to answer and deemed na denial yon sa lahat ng mga kasusyon sa kanya. Pag sumagot naman siya, magkakaroon pa rin ng iti-take into consideration yan ng Committee on Justice sa pagsusunod ng kanilang committee report. Yung committee report na iyon, bago yun mabuo, magkakaroon ng ordinaryong hearing. Ano ibig sabihin itong ordinaryong hearing na ito, no? Ito yung para bang sa Quadcom ay nag-investigate yung mga committees. Pakikinggan ng committee yung mga akusasyon para masulat nila yung committee report na isasabit nila sa plenaryo. Kung mapapansin mo, bombokyer, kaya sinabi ko kanina na sa aking palagay, nagkamali ang Supreme Court dito. Kasi supposedly, ang impeachment, lalong-lalo na kung grave yung allegations, dapat mabilis yan na may initiate. Pwede yung boto na lamang, no? Pero ngayon, puwersado na pakinggan ng isa-isa, magdedebate sila, medyo mahabang usapan pa yan, bago may akyat sa Senado. Impeachment should be a process na pwedeng hugutin ng taong bayan kung sakaling may abusado sa isang mabilis na paraan. Bakit yan dapat mabilis? Dapat yan mabotahan ka agad kasi kung inosente naman at harassment suit yung mga matataas na opisyal, kailangan ma-dismiss yan ka agad. Pero kung seryoso at totoo, kailangan ma-try ka agad ng Senado at matanggal sana yung mga matataas na abusado opisyal sa lalong madaling panahon din. No? So, impeachment process, dapat swift mechanism yan, hindi yan ganyan kabagal. Having said that, dahil nga sinusunod na yung utos ng Supreme Court na sa aking palagay bilang isang abogado at patuloy na nag-aaral ng batas, mali, magkakaroon na tayo, i-expect na natin na magkakaroon na trial. Ng mini hearings diyan sa House of Representatives na para bang trial na rin, no? Ngayon, kung tatanungin mo sa akin, may papasa na ba yan ngayon? Tayo nananalangin dahil yun naman ang tama, yun naman ang totoo. Kitang-kita naman natin yung mga ebidensya laban kay Sara Duterte, yung death threats niya, no, na siya mismo nag-amin na nag-hire siya at nag-contract siya ng assassin. Sabi niya pa nga, no joke. Nakita rin naman natin yung mga ebidensya na nilaro nila, yung procurement sa DepEd in relation to dun sa mga laptops at tumatanggap ng envelope mula sa opisina niya sa kanya, yung mga members ng Bids and Awards Committee. Supposedly, no, narinig natin sa testimonya ng Committee on Good Government sa House. Narinig rin natin mismo sa bibig ni Arthur Las Cañas na kasama si Sara Duterte sa nagpatuloy sa malawakang patayan sa war on drugs sa Davao, ng Davao Death Squad sa Davao, no. Ang apat, narinig rin natin yung mga chinisira niya yung pera ng bayan, sila Mary Jane Piatos, Mickey Mango, si Uishi, di ba, na binaboy yung liquidation process ng confidential funds at gumastos siya ng 625 million, no, na inubos, winaldas, at 125 million doon, inubos siya ng 8 araw lamang, no. Pasko pa yan, New Year pa kasama, no, at saka Rizal Day. No, ang daming napaka-holiday pero supposedly ginamit daw para sa pagtatago ng mga tao doon sa safe houses na kahit kumpitin mo, anong klaseng safe houses ito? It does not really add up and match, no?
kasama rin diyan yung iba pang mga hindi niya ma-explain na pera na pumasok sa kanyang bank account, yung 2 billion pesos supposedly na worth the transaction doon sa joint account nila ni Rodrigo Duterte na hindi niya dinedeclare sa kanyang salin. Kahit i-declare niya yan sa kanyang salin, sa nila kinuha yung pag-ikot-ikot na pera na 2 billion doon. At sabi pa nga ni Sunny Trillanes, meron silang ebidensya na yung ibang cheque doon ay nanggaling pa sa mga drug lord, no? Million peso na piso na nanggaling supposedly sa drug lord. Itong mga ito, mga serious na akusasyon, at hindi lang ito akusasyon. May mga initial pieces of evidence na nakita na natin ang mga testimonya, nakita na natin ang mga dokumento, nakita na natin yung mga liquidation form, nakita na natin yung mga cheque, nakita na natin yung AMLAC report saying na merong ng 2 billion pesos na pumasok sa bank account nila ni Rodrigo Duterte. So hindi ito haka-haka, hindi lang rin ito laway lang ang puhunan. Serious accusations with pieces of evidence, and the pieces of evidence must be given the chance to be shown to the public. And si Sara Duterte, dahil seryoso ang akusasyon, kailangan bigyan rin siya ng chance na sumagot at ma-cross-examine itong mga ebidensya na ito at saka mga testimonya na ito. No? So sana umusad na. Kung maalala mo, Bombo Kier, saka yung mga kabombo natin sa Naga, nagkaroon na ng nationwide survey kung pabor ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang impeachment at magkaroon ng trial. At ang sabi ng mga Pilipino, 6 or 7 out of 10 are saying kailangan harapin ni Sara Duterte ang impeachment, kailangan makita ang trial para makita yung mga ebidensya nito. So sana matuloy na ito sa lalong madaling panahon. Forthwith na sana, hindi na imbentuhin itong si Chis Escudero kung anong explanation ng forthwith. Ang sabi ng batas, sa ligang batas, forthwith dapat magkaroon na ng trial pagka naipasa na yan sa Kongreso. No? Forthwith means immediately without delay. Alright, yun. Ito, palagay nyo ba, attorney, kung sakali naman na makarating ito sa Senado, itong impeachment ni Vice President Sara, sa tingin nyo, attorney, mauulit pa yung nangyari nung nakaraan na in-archive itong impeachment ni VP Sara last time, attorney Dino? Well, doon kasi noong mga panahon na yun, no, ang majority pa noong mga panahon na yun, yung mga mga malapit kay Sara Duterte, pero ngayon nandun na sila sa minority. At saka malinaw naman ngayon, no, na wala na si Baton de la Rosa dahil nagtatago, o diba? Duwag na duwag tong si Baton de la Rosa, takot sa kanyang sariling multo, wala pa namang nakikita warrant ng pares, hindi nagpapasok, napakatamad, no? Yung ordinaryong tao nga, or ordinaryong nagenyo, pagka hindi pumasok doon sa kanilang work, diba? Sa kanilang trabaho, no work, no pay. Pero itong tamad at duwag na senador na ito, hindi nagpapapasok, sumisweldo pa rin, no? Nabawasan na sila ng isa, no? Sana matuloy na yung warrant of arrest dito sa isa pang co-perpetrator na pinangalanan na ICC na si Bongo, na totoo naman pinag-aamin niya noon on national TV na merong reward system. Pinag-aamin niya rin yun noon na sineselebrate niya yung malawakang patayan sa war on drugs. At kita-kita rin naman yung vital role nitong si Bongo sa war on drugs, dahil sa totoo lang, siya naman na nagpapatakbo ng Malacanang noon, lalong-lalo na ng mga panahon na parang lasing si Rodrigo Duterte noon, di umano sa fentanyl. Ang nagpapatakbo ng Malacanang, ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas noon ay si Bongo, no? At nagpatuloy yung madugong war on drugs sa ilalim niyan, no? So sana, sa lalong din panahon, maglabas na rin ng warrant of arrest, o baka nandiyan na nga yan, laban kay Bongo, para makuha na sila, no? So nakikita natin na numinipis yung mga espasyo ng mga kaalyado ni Rodrigo Duterte, na tama lang naman, no? Dahilan naman siya, hindi naman dapat tayo pinamimigay sa China, hindi naman dapat sineselebrate ang kabasusan at kawalang modohan, at hindi rin naman dapat pumapayag ang mamayang Pilipino doon sa malawakang patayan, no? Kailangan solusyonan yung violence. Kailangan solusyonan yung krimen, kailangan solusyonan yung droga. Pero never, not in a single instance in the world, did a violent war, a murderous regime been effective in solving these ills of our society. Maraming ibang solusyon. Definitely, hindi ka basusan, hindi ka walang kumodohan, hindi pagbebenta sa China, at hindi malawakan ng patay ang sagot sa mga problema ng bayan. Alright. Ano naman, attorney, ang komento nyo
Doon attorney sa issue ni BP Sara regarding sa confidential funds. Palagay niyo ba attorney matibay na ebidensya ito para ma-impeach or maumusad ang impeachment kay BP Sara, attorney Dino? Malinaw, no? Pinirmahan niya yung ibang mga disbursement vouchers. Malinaw yung mga liquidation forms, pare-pareho yung pirma pero supposedly iba ibang tao, pare-pareho ang penmanship. Malinaw yung liquidation forms, falsified yung mga pangalan na nandoon dahil meron na mismo certification sa Philippine Statistics Authority na 1,300 to 1,600 na pangalan doon sa mga liquidation forms are non-existent people, no? Malinaw rin na invento itong mga tao na ito dahil nga kung ano ng mga pangalan. Ang sinasabi nila, hindi daw dapat kailangan ilagay yung mga totoong pangalan nung mga tao. Hindi po ganun sa liquidation. Kung hindi sila pwede mag-liquidate, dapat meron pa rin totoong tao ang properly mag-liquidate nito. Hindi pwedeng mga inventong tao and fictitious characters. Hindi rin pwedeng pina-falsify yung mga liquidation forms. No? So kasinungalingan na naman yan, nililito na naman lang ang taong bayan. No? So malinaw na ginasta nila itong confidential funds. Malinaw na hindi nila ma-justify. Malinaw na kahit na yung mga justification nila supposedly sa safe houses, it doesn't add up, no? Yung mathematics alone doesn't make sense. Kahit na hindi pa yung kung sino nag-liquidate, kahit na hindi pa fictitious yung mga taong to, yung supposed justification nila, yung safe houses, still doesn't make sense, no? So logically, kasinungalingan ito, in actuality, kasinungalingan ito, yung mga dokumento binaboy nila, falsify nila, kasinungalingan ito, at ang malinaw, ginasta nila yung confidential fund, saan nagpunta? Hindi nila ma-explain ng maayos, no? So yung pagiging waldas nila, yung pagbababoy nila sa pera ng taong bayan na pinaghihirapan natin araw-araw. Imagine mo kung bibili ka ng kung anong simpleng serbisyo diyan, pakain ka sa restaurant, kahit napakamurang restaurant, para lang matuwa naman yung pamilya mo, magbabayad ka pa rin ng tax. But, no, pag negosyo ka, magbabayad ka, magbabiyahe ka, magbabayad ka ng tax, no? Pag may mga tourist tax, may mga travel tax, kung ano-anong mga gagawin mo, kahit na sa local government unit, magnenegosyo ka, may tax. Tapos nanakawin lang nila. At ang malala pa dyan, katulad dyan sa Naga, grabe na rin yung baha, yung pera sana ng national government, ina-allocate properly para mag-implement noong mga proper flood control. Anong ginawa nila sa pera? Ninakaw nila yung flood control. Yung pera na dapat ginagamit ng taong bayan, ninakaw nila sa confidential funds. No? So dapat lang ma-impeach na at sana kahit na ano pa mga explanation nito si Sara Duterte na puro palusot na lamang, doon niya gawin yan sa proper impeachment sa Senate. Huwag niyang pigilan yung proceeding sa House of Representatives na naman o sa Senado by running to, let's say, for example, the Supreme Court or by offering flimsy excuses. No? Ang pagdating sa impeachment, ang dapat na mangyari ay pananagutan. No? At kung totoo naman na malakas ang kanyang depensa, mag-explain siya properly in the proper forum. And the proper forum is the trial itself, not anywhere else. Alright, yun. Eto pa, attorney, sabi ni BP Sara, yung impeachment proceedings na yan or yung impeachment case, hindi daw po yan dapat na priority, attorney. Ano po ang masasabi niyo doon, attorney Dino? Well, alam mo, hindi naman siya ang nagde-decide kung anong priority. Hindi. Ang saligang batas ang nagde-decide kung anong priority. At para sa saligang batas, impeachment is always a priority because ito ang pinaka-sacred na mekanismo ng pananagutan. No? Bakit siya sinasabi hindi priority? Ang taong bayan na mismo nagsasabi at galit tayo sa mga korap, galit tayo sa mga waldas, galit tayo sa walang pakundangan na ganid. No? So malinaw na ang nagsasabi na priority ito sa dapat ay ang taong bayan din at ang saligang batas, no? Yung issue ng pagnanakaw, nakadikit yan sa sikmura, no? Every single time na may magnanakaw, humihirap lalo mga Pilipino. Every single time na may magnanakaw, nawawala ng tiwala ang mga investors. Every single time na may nagnanakaw, nawawala ng pera para sa edukasyon na dapat nagre-resolve ng educational crisis. Every single time na may mga nagnanakaw, nagiging kulang ang mga kama
sa ospital at gamot na para sana ibibigay sa mga may sakit. Every single time na may nagnanakaw, hindi tayo makatugon sa bagyo at saka sa doon sa mga baha, no. Napakarami ko pang pwedeng sabihing example, no, pero yung magnanakaw ang pinakamalaking problema dito sa ating bayan. At kasama si Sara Duterte doon, batay na rin sa mga ebidensya na nakalap natin. Alright. Ito, attorney, ano ang masasabi nyo, attorney? Kasi kamakailan lang, in-announce ni VP Sara na tatakbo siya sa 2028 presidential elections bilang Pangulo. Ano ang masasabi nyo ron, attorney? Hindi naman tayo nagugulat doon kasi naman pinakita naman ni Sara Duterte ang kanyang kapal ng mukha, no, ever since, no. Yung kakapalan ng kanyang mukha dahil kahit sa mga alegasyon na seryoso, tatakbo pa rin siya. Kahit na nung panahon niya as Education Secretary, halos walang classroom nagawa, nagkaroon ng malaking classroom backlog, nagkaroon ng malaking backlog sa textbook, nagkaroon tayo ng educational crisis, no. Kahit na kitang-kita naman yung kanyang yung mga akusasyon na violent siya, pati pinagsasapak niya yung sheriff, feeling niya pa rin deserve niya maging presidente. Hindi rin nakakapagtaka dahil nga sinabi ko, kasama na sa tatak Duterte yung kapal ng mukha, no? Yung lakas ng apog at walang kahihiyan. Pero kahit na ganyan yan, akala siguro na niya at ang kanyang mga political advisors napakatalino at napakagaling ng kanilang ginawa. Dahilan sa marinig natin siya na lahat itong mga proceedings na ito, ang sasabihin niya lang, politika lang ito kasi tatakbo kong presidente. Paulit-ulit niyang gagawin yan. At yan ang plano niya at ang kanyang mga political advisors. Pero akala nila matalino pero napaka-obvious naman. Pistadong-pistado naman sila ng sambayan ng Pilipino. So, Bombo Kier, saka yung ating mga kabombo sa naga, no? Marinig natin paulit-ulit yan, no, nasasabihin ni Sara Duterte, politika lang ito, no. Yan ang kanyang game plan. Huwag tayong maniwala dyan sa kasinungalingan na yan. Kasi kung merong master ang tatak Duterte, bukod sa pagpatay, bukod sa pagiging bastos at walang modo, bukod sa pagiging siga-sigaan, ang master dyan, ang mga Duterte, no, is yung i-divert yung issue. At yan ang gagawin nila, sasabihin na politika lang ito. Yan ang gagawin nila, nag-iimbento sila ng mga ebidensya na naman doon sa supposedly 18 Marines na hindi nagtutugma yung mga kwento. Yan na naman yung gagawin nila, no, nung naglabas sila doon kay Zaldico, nung nahuhuli na sila na napakalaki ng budget ng Davao pagdating sa flood control at ang pinakamalaking chunk ng mga korupsyon at nagsimula ang flood control ng panahon ni Rodrigo Duterte. Nung nabubuko na sila, naglalabas na naman sila ng mga kasinungalingan at mga diversionary tactics, no? At nakita rin natin na napaka-expert nitong Davao script at Duterte script, hindi lamang sa pagpatay, hindi lamang sa pagbababoy ng mga institusyon, hindi lamang sa kabastusan, no? Hindi lamang sa pagda-divert ng mga issue. Napakagaling din ng mga Duterte sa pagmamanufacture ng ebidensya, no? Sa pagsisinungaling, yan ang nakita natin sa kaso ni Laila de Lima na inimbentohan nila na mga kaso, mga peking kaso, kasi siya lang namang ang isa sa pinakamatapang na nag-block, no, at nag-question at nagpa-imbestiga sa violent war on drugs. Kung nakinig lang sana sila kay Laila de Lima noon pa, di sana hindi nakulong si Rodrigo Duterte ngayon sa The Hague kung pinigilan nila yung kanilang violence, no, at ang kanilang murderous regime, at kung nakinig sila sa tama, sana hindi na sana umabot sa ganito. Kaso hindi sila nakikinig dahil nga sa bravado, dahil sa hubris, dahil na rin sa kapal na mukha, at dahil na rin sa galit, no. Yan ang tatak Duterte. Alright, yon. Ito ngayon, attorney, sa part nyo po, and sa part din siguro ni Representative De Lima, ano yung natin, attorney, susunod na mga hakbang para dito, attorney? Well, nakita mo naman ang nag-endorso ng impeachment complaint si Representative De Lima, no. Isa rin ako sa mga drafters ng isang articles of impeachment, yung impeachment complaint number 2 na minabuti na lang namin na i-withdraw na muna para makapag-focus na lang sa dalawa para mas bumilis ang proseso, no. Pero pareho rin naman yung mga complaints doon. Patuloy na babantayan ng aming grupo, ni Representative Laila de Lima rin ang proseso ng impeachment kasi napaka-importante na panagutin itong si Sara Duterte. Bombo Kier, yung mga Dutertes have escaped accountability for far too long.
Si Sara Duterte na napak ng sheriff bilang abogado, hindi man lang siya natanggal. Pero yung mga taong kahit na may konting palaglang sa korte, natatanggalan ng lisensya. Si Sara Duterte, buo pa rin, abogado pa rin, no? Si Sara Duterte, paulit-ulit na kung ano-ano mga kabalusugan ang ginagawa, hindi pa rin nagkakaroon ng accountability. Si Rodrigo Duterte, namin niya na noon na pumapatay siya, na-elect pa na presidente ng Pilipinas, ngayon niya lang kinakarap ang hustisya, pero hindi pa complete hustisya kasi wala pang conviction. In other words, no, the Dutertes have escaped accountability for far too long. They have always thought na above sila sa batas, no? Pinayagan nila na napakaraming tao. In fact, kinonvert na nila yung maraming tao into what Attorney Butuyan said, mini Dutertes. Yung mga taong naging bastos na rin, naging walang modo na rin. Yung mga taong sineselebrate ng violence. Hindi ganun ang Pilipino eh. Ever since yung mga Pilipino marespeto, kaya nga sa lahat ng mga lengguwahe sa buong mundo, tayo ang may po at opo. 'Di ba? Yung noon pa, yung mga Pilipino may empathy, mahilig makipagkapwa, may malasakit, pero ngayon pinagtatawanan yung mga mahihirap, pinagtatawanan yung mga biktima ng droga, at sinasabi na hindi sila tao at kailangan silang patayin, no? Duterte also took away our humanity, our dignity as a Filipino people, no, at created a lot of clones na para bang ginawa tayong masamang tao, no. Hindi pa huli ang lahat. Makikita natin na kung sakasakaling babantayan natin yung impeachment, siguraduhin natin hindi tayo papayag na makaka-escape na naman ang mga Duterte from accountability. We can redeem our soul as a Filipino people. We can redeem our dignity as a people, no, and as a nation, no. So yun ang inaasahan natin, no, na sana magpatuloy na itong impeachment so that we can redeem our dignity as a nation. Alright. Eto, attorney, maidagdag ko lang na katanungan. Sa ibang dako naman tayo, attorney. Kamakailan lang, attorney, si Representative De Lima parang naitalaga noong nakaraang Martes bilang bagong House Senior Deputy Minority Leader. Ano ba sa tingin nyo, attorney, yung magiging advantage nito, attorney Dino? Well, pinagtan niya si Congressman Ege Erice na nakasama rin naman sa Liberal Party, no. Siguro sabi nga, 'di ba, parang hindi raw nagustuhan yung kritisismo ni Ege Erice doon kay Pangulong Marcos. Alam mo, lalong-lalo na siguro kay Representative Laila De Lima, no, na alam naman natin na hindi nagpapapigil, no, na ang kay Laila De Lima kasi ang tama ay tama, ang mali ay mali, no. It cannot be shades of gray, no. Hindi rin siya yung puti ginagawang itim ginagawang puti, at lalaban siya lagi, no. And ang maganda kasi si Laila De Lima, yung kanyang stature as dating Secretary of Justice, dati ng senador, dati ng chairperson ng Commission on Human Rights, abogada, part-top notcher, at saka nakulong, 'di ba, ng 7 years at hindi natinag. Meron kasi siyang tinatawag nating stature. Meron siyang nakikita natin na yung moral right and moral high horse to speak truth to power, no. So yun siguro yung kanyang pinakamalaking advantage na ngayon siya na ang isa siya yung senior deputy minority leader, no. Kasi yung stature niya deserves that, no. Ibig sabihin, pag siyang salita, kaya nga siyang kinukonsulta lagi sa House of Representatives, may moral force at nagkakaroon ng moral imperative na kumilos ang sino man na kanyang kinu-call out, no, para itama ang kanyang ang anumang mali, no. So we expect na hindi magbabago iyon, hindi magbabago yung mga ginagawa ni Laila De Lima. Alam mo ba, Bongbong Kier, na apart from leading itong House impeachment, no, at being the primary endorser, may 100 measures na ang naipasa ni Laila De Lima dyan sa House of Representatives, no, na hinihear na ngayon. Imagine mo, wala pa siyang isang taon na congressman, mahigit 100 measures na ang naipasa na bills, no, at ng mga measures. Araw-araw, maagang pumapasok si Laila De Lima, no, patay pang mga ilaw sa mga corridors, patay pang ilaw sa mga ibang opisina. Si Laila De Lima, alas 8, nandyan, alas 8, alas 9, nandyan na sa House of Representatives. Hanggang madaling araw, nandyan siya para nagtatrabaho at siniguradong yung mga Pilipino nire-represent niya ng maayos, no. So dahil sa kanyang work ethic, dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang galing, dahil sa kanyang tapang, at dahil sa kanyang stature,
makakasa tayo ng maganda pang serbisyo ngayon na italaga na siya na Senior Deputy Minority Leader. Alright, yun. Eto, attorney, bago tayo matapos sa ating interview, siguro ano na lang ang ating maibibigay na paalala sa publiko ngayong may mga, ito nga, yung about sa impeachment kay BP Sara, siguro ano na lang maibibigay nating paalala, attorney, sa atin pong mga kababayan regarding po dito, Attorney Dino? Well, ang hindi na bago natin lagi sasabihin, bantayan natin yung proseso. Alam na ng taong bayan yan at lahat ng tao yung sasabihin. Siguro ang iba kong sasabihin is mag-iingat po tayo doon sa mga kasinungalingan, lalo-lalo na nung mga nung Davao Group, no, nung mga supporters ni Duterte. Kita naman natin maraming silang trolls. Kita naman natin na eksperto sila sa pagmamanufacture ng evidence. Kita naman natin na master sila ng diversion. No? So, pagka tinatanong tayo lagi at kung ano namang mga bagong iskandalo at bagong mga kabalustugan at kalokohan ang i-introduce nila, ang lagi nating attitude dapat balik tayo sa impeachment. Tapusin natin itong impeachment process. Gawin natin ang tama. Ang issue ngayon yung confidential funds. Ang issue ngayon yung threat niya at pag-hire ng assassin. Ang issue ngayon yung kanyang plunder, doon na 2 billion na pumasok sa kanyang bank accounts at bawal yun, yung graft and corruption na yun at hindi niya pagdedeclare sa kanyang salary. Ang issue ngayon ay yung graft niya doon sa DepEd na nilaro niya yung procurement ng laptops na supposedly para sa mga mag-aaral na. Yun ang mga issue. Marami silang mga diversionary pa na gagawin, no? Pero yun ang main issue, tapusin natin ang proseso, panagutin si Sara Duterte. Tama na, di ba? Yung mga ganyan mga galawan na bulok. At sana, we make sure, lalong-lalo na yung mga tao dyan sa Daga at sa Bicol, we have to make sure na hindi na rin tayo papayag na maboto pa ulit itong mga ganitong klaseng tao na wilang hiya ang ating mga institusyon. No? Deserve naman siguro ng mga bagong muka na mapunta sa leadership at hindi na yung ganyang mga political dynasty kagaya ng mga Duterte.